nagsusumamo at dumudulog. Hallelujah. Kaya ngayong umaga tayo ay manalangin. Paniwalang panalangin. Quiet. Manalangin tayo sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito, kami nagsimula ng panalangin, pag-awit sa iyo. Salamat sa pagsama mo sa amin. Ika'y nasa aming kalagitnaan ngayong umaga. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali na hindi ka tanggap-tanggap at hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan. Lord, patawad sa mga aming na mga naiisip, sa aming mga sinasabi, Keyboard ka? at maging sa aming mga nagagawa. Pakalinisin ko kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo upang kami maging karapat-dapat sa iyong presensya. Ngayong umaga, sa mga wala pa po rito, convict their hearts, Panginoon. Idako mo po sila sa iyong tahanan sapagkat ito ang araw ng pagsamba. Yes, Lord, give us guidance. Bigyan mo kami ng wisdom, knowledge, understanding sa magbibigay na yung mabuting salita ang aming Pastor John Francis Tobias Carpio. Itago mo po siya sa iyong likuran. Alam mo, mamutawi at lumabas sa kanyang bibig, ito'y nanggagaling sa iyo, Panginoon. At buksan mo ang aming spiritual ears, spiritual minds, Panginoon, spiritual hearts, Panginoon, na kami maghutom at uhaw sa iyong mga salita, Panginoon Jesus. Ang gawain ito ay proteksyonan mo ang iyong banal na dugo. Lukuban mo kami ng iyong banal na espiritu, Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong dalisay. Focus sa makikinig na yung mabuting balita, Panginoon. Yes, Lord. At ang pagbabala, Panginoon, sa iyong mga anak na inilang iyong gawain. Alam mo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Maging kasiyahan man ito o kalungkutan. Kami inibos na nagpapasalamat. Ito yung aming naranasan. Sapagkat ito ang siya magpapatibay sa amin, Panginoon. Mas lumalim ang aming faith sa iyo. Yes, Lord, kaya ngayong umaga, tunay na napakabuti mo. Tunay na ikaw ang siyang lahat na nagbigay ng meron kami, Panginoon. Kaya sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayong umaga. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, tayo po yung lahat ng sabi ng Amen! So ngayon, habang inawit natin ang gawain tayo, mag-bless kayo kay Pastor. Habang inaawit natin ang halina't sama-sama. O tayo, palakpak! Yung palakpak, dali, awit tayo. Ako sa inyo, katabi ka, kamusta ka? Shake hands. Kamay, kamay! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, hawitan natin siya. Ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay. Itaas sa ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Amen. Ayan! Announcement. Uy, ano yan, ako nagaganda na ako sa umpisang for the beginner, ganyan. Good yan sa amin. That's a very, very good thing. Tatang mo yan, Asha. Mag-upgrade at mag-upgrade yan. That's my sleeper.
Kaya naman nakakasama. Kahit paano, di ba? Habang nag-aaral, ibigay na natin ng ating mga award. Akin yan, napapagawa. Award. Ay, award. Di ano mo yung graduate? Oo, deliver pa talaga. O tawagin mo yung mga pangalan. Parang nalagyan ito may bag. Ipagkit pa? Good morning! Sabihin mo sa katabi mo, good morning! Good. Sabihin mo sa katabi mo, good morning! Good morning. Ayan. Masaya ka ba? Morning! Masaya ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, masaya ka ba? Pinunot mo. Sumagot ba? Masaya daw? Hindi sumagot? Ang mahalaga yung ikaw yung masaya. Amen? Kaya yung mga announcement tayo lahat, ang ating ngayon, isang linggo po, nagkaroon po ng Music Symposium doon po sa Word of Life Worship and Mission Church International sa May Durian, sa Food Hub. Nagkaroon po tayo ng isang linggo na symposium at success ang ating symposium. Mamaya bibigyan natin ng award. Ano muna ako? Announcement muna ako ng isang linggo. Tuesday, nagkaroon ng Bible study sa tahanan ng Ignacio family. Hallelujah. Tuwing Thursday naman, meron tayong Bible study sa Carpio family at ito ay every 2 weeks. Kumbaga alternate schedule ang ating Bible study at kung sino po yung gustong magkaroon din ng Bible study sa inyong tahanan, huwag po kayo mahiyang magsabi sa amin. Ayan. At ang Wednesday natin ay discipleship training. Sa mga tao po, sa mga nais pong matuto ng salita ng Panginoon, gusto nyo, may mga tanong kayo sa Biblia. Tuwing Wednesday, punta kayo dito upang matuklasan natin yung mga tanong nyo sa Biblia. Gusto nyo pong matuto, gusto nyo pong maging follower ni Jesus Christ. Tuwing Wednesday, attend po kayo ng ating discipleship. And also our Friday, our prayer bread and prayer meeting. Friday, 3 p.m. po yan. Kung may mga nais kayo ipanalangin, may mga prayer request po kayo, gusto nyo pong isulat sa Panginoon, gusto nyo idulog sa Panginoon, inanyahan ko po kayo every Friday po, 3 p.m. prayer bread. At ang ating evangelism ay Friday na rin po, 4 p.m. to 5 or 5 p.m. kasi mainit pa sa harapan. Pero ibalik natin yung evangelism muli. No? Sama yung mga youth. No? Sama kayo kung ano yung ginagawa doon. Mag-cameraman, mamigay ng mga flyers. Ayan. At kumanta, kung nais yung kumanta doon sa harap, pwede rin. Gawin natin ang lahat para sa Panginoon sapagkat ang salita ng Panginoon ay hindi lang nanatili dito sa loob ng church. Kailangan i-share natin yung salita ng Panginoon sa mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon sapagkat your faith, ang iyong pananampalataya ay magsisimula sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Okay po? Kaya, sama po kayo dyan. And also our Saturday, ang ating music practice. Music practice po tayo ng 3 p.m. pero sa mga musician, inanyahan ko kayo ng 1 p.m. para makapagsipra tayo ng kakantahin. Okay po? Katulad nung na-practice natin kahapon, maganda yung naging practice ng 3 p.m. kasi mabilis na lang. Dahil nasipra na ng 2 oras yung ewan ko na lang, no? Kaya mas maganda yon, mauuna muna yung music na practice ng instrument bago dumating yung mga singers and our dancers. Para mabilis na lang yung practice. Okay po? At ang ating Sunday service ay nag-start ng 10 a.m. So yun lamang po. At inanayahan ko lahat ng mga nag-symposium ng isang linggo. Ikaw man ay umatin ng 10 days, 3 days, 5 days, 4 days, o 3 days, meron ka matatanggap na Certificate of Appreciation. Okay, sa mga school magagamit nyo ito. Pag tinanong kayo, anong instrumento alam mo, gitara po, anong patunay mo na talagang ikaw ay talagang nakatutong mag-gitara?
pwede nyo pong ipakita ang mga certificate na ito. Okay po. Certificate of Appreciation. Mali. Certificate of Participation. This certificate is presented to Hanasel O. Carpio, has successfully completed the basic music tutorial on April 6 to 10, April 10, 2026. Her dedication and commitment to the learning process are truly commendable. Given this day, April 12, 2026, at the Word of Life Worship and Mission Church International Incorporated, Durian Street, Camarin, Caloocan City. Dito kayo, dito kayo. Pino! 1, 2, 3, and smile. Ito lang, Han. Tayo ka dyan. Next. This certificate of participation. This certificate is presented to Samuel Peñalosa for your successfully completed the basic music tutorial on April 6 to 10. Picture, 1, 2, 3, and smile. And this certificate of participation goes to Priscilla Amy L. Ignacio for your successfully completed the basic music tutorial to April 26 to April 10, 2026. Tanggalin mo yan. Jin. Picture. Dami. Picture. 1, Hawak. 2, 3, and smile. Okay. Ayaw kasama. Okay, next. This certification of participation goes to Christopher Aaron L. Ignacio for your successfully completed the music tutorial April 6. Yan ba? One, two, three, and Dito ka lang, kuya. Kuya, dyan ka lang, pila ka lang, pila. Okay, this certification of participation goes to or presented to Bronson Asher O. Carpio for your successfully completed the basic music tutorial given today, April 12. And this certificate of participation presented to Johnsel Zion O. Carpio for successfully completed the basic music tutorial given today, April 12, 2026. 1, 2, 3, and And this certificate of participation presented to Charmy L. Ignacio for successfully completed the basic music tutorial. dito lahat, dito lahat. Meron ba? This certificate of participation presented to Jabez Peñalosa for successfully completed the basic music tutorial. So wala Ano na siya. kuya mo? Wala? Tulog pa. Tulog pa, antok. Oh, picture, picture. 1, dito, 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 dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3, and okay, say E. 1, 2, 3, go, E. Baliktad yan, baliktad yan. 1, 2, 3, and smile. 1, 2, 3, and E. Yan.
natin mamaya. Basta music tutorial. Pwede nyo ipakita as a... No. Pwede nyo ipakita yan na kayo ay talaga namang graduate sa isang music tutorial. Okay? Sa mga school, sa mga gusto nyo salihan, gano'n. So, tinatawagan ko po ang magbibigay sa atin ang ating exhortation for our offertory, Pastora Maricel O. Carpio. Palapakan natin ang Panginoon. Ready ako ng ano yun. Munti ka. Okay, hallelujah. Ihanda na natin ang ating puso, isip, pangalawa sa pinakamahalagang ginagawa sa ating church. Ay ang pagbibigay. So kunin nyo na yung mga sobre. Sige, humawak na kayo ng sobre. Bigay nyo na yung mga sobre. Sayon. Mga sobre. Hana. Pastor, yung sobre. Oh. Hello po. Hallelujah, yan. May nakasulat pa dyan, di ba? Pangalan, name, offering, tithes, and others. Oh. Kailangan habang bata matuto tayo magbigay. Amen? Upang tayo'y pagpalain. Magbigay ka, mga 1,000. May pera ka sa baga. Magbigay ka dyan. Ito, ang title ng ating pagbibigay ay ang pinagmulan ng tunay na pagpapala. Amen? Alam ba natin kung saan nagmumula ang mga pagpapalang nagkakaloob sa atin? Dapat natin itong malaman. Hallelujah. Mga kapatid, brother and sister, marami sa mundo ang naghahanap ng pagpapala sa kayamanan, kapangyarihan o tagumpay. Ngunit ang tanong, saan ba nanggagaling ang tunay na pagpapala? Amen. Dapat alam natin yan. Ang tunay na pagpapala ay nagmumula sa Diyos. At ito'y ibinibigay sa mga pusong tapat, masunurin, at nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Buksan natin ang ating Biblia sa Deuteronomy 8:18. Ang nasasaad dito, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan upang magkaroon ng kayamanan. Hallelujah. Salamat sa mabuti mong sa ating binasa. Ang lahat ng ating tinatanggap, lakas, talino at oportunidad, ito ay nanggagaling sa Diyos. Amen. Ang illustration nito ay halimbawa yung kwento sa Deuteronomy 8, ang kwento ng Israel ay paalala sa panahon ng kasaganahan. Sabi nga ni Moises, hindi dapat kalimutan ang Diyos sapagkat Siya ang pinagmula ng lahat ng biyaya. At si Moses ay nagbabala sa mga Israelita na kapag siya ay nakapasok sa lupang pangako at nakaranas ng kasaganahan, huwag silang maging palalo o umasa sa sariling lakas, kundi patuloy magpasalamat at sumunod sa Diyos. Amen. Alam niyo ba mga kapatid, ang kasaganahan ay galing sa Diyos at hindi ito nanggagaling sa sarili nating lakas. Amen. Kung makalimutan nila ang Diyos, sabi nga dun sa Israel, sabi ni Moises, kung makakalimutan nila ang Diyos at sumamba sila sa ibang Diyos, sila ay mawawasak gaya ng mga ibang bansa. Hallelujah. Hindi lamang kahirapan ang pagsubok kung bakit tayo nakakalimot magbigay. Maging sa kasaganahan, pag nasa na tayo, wala na tayong problema, masaya na tayo, nagdadala din ito ng pagkalimot sa Diyos.
Wala ka na kasi inaalala eh. Ano bang hihilingin mo, binigay na sa'yo. Pero dapat kahit tayo sagana, lagi pa rin tayo magpapasalamat. Hindi lang tayo hihiling dahil may kakulangan. Hindi lang tayo mananalangin dahil kailangan natin ng kagalingan sa pangangatawan natin, mga pangangailangan natin sa ating buhay. So kahit meron tayo, humiling pa rin tayo sa Panginoon. Amen? At sa pangalawa naman, ang tunay na pagpapala ay bunga ng pagsunod. Nasasabi yun sa Deuteronomy 28 verse 2. Ang sabi dito, at darating sa iyo ang lahat ng pagpapalang ito at aabutin ka kung iyong susundin ang Panginoon mong Diyos. Hallelujah. Ang pagpapala, alam niyo ba mga kapatid, ay nakaugnay sa ating pagsunod. Ang pagsunod ay daan upang maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Isa ito sa yung kwento ni Jose. Ito yung pinagbili siya ng kanyang kapatid, di ba? Dahil nga sa kayamanan. At dahil doon, kahit siya pinagbili siya, kahit siya iniwanan na siya ng lahat eh. Kumbaga, wala nang natira sa kanya. Pero lumapit pa rin siya sa Panginoon. Minsan kasi tayo pag ganun eh, yung Diyos, pinabayaan naman ako, naglilingkod naman ako sa Kanya, pero bakit ganito yung naging resulta, naging bunga ng paglilingkod ko. Pero huwag natin iisipin yun kasi ang Diyos alam niya kung kailan mo kailangan, kung kailan niya ibibigay lahat ng mga kailangan mo, mga ipinag-pray mo. Kailangan na tayo maging patient, mag-antay tayo. Kasi ang plano ng Panginoon, ang pinaka-the best sa lahat. At ang tunay na pagpapala ay hindi lamang material. Amen? Sabi sa Filipos 4 verse 19. Napatagtag mo na ba yun? At pupuna ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang pagpapala ay higit pa sa pera o ari-arian. Ito ay kapayapaan, kagalakan, kaligtasan, at presensya ng Diyos. Ang illustration nito ay halimbawa yung balo sa serpeta. Yung lumapit doon si Elias, diba, humingi siya ng pagkain, pero sinabi ng balo na wala nang natitira. Pero pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng himalang walang hanggang harina at langis. Hallelujah. Ang kwento ng balo sa serpeta ay isang paalala sa atin bilang mananampalataya na sa panahon ng kakulangan, dapat tayo handa pa rin tayo magtiwala at magbigay kahit sa maliit na bagay. Amen? Nagbubukas ito ng pintuan ng isang himala. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng sapat, kundi higit pa, at siya rin ang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Amen? Hallelujah. Hawak niyo na yung mga sobre, di ba? So, hindi. Hamon, wala pa. Huwag natin ilagay ang tiwala natin sa kayamanan. Yes. Amen? Amen. O sa kapangyarihan. Minsan ganun tayo eh. Pag meron tayong pera, wala na tayo, ang lakas natin, mayabang na tayo, ganyan, lahat na sa akin eh, ano pa bang kulang? At minsan nagkakaroon tayo ng attitude, kapangyarihan na lahat, ako bahala dyan, nagiging ano na tayo, masyado na tayo nasa taas eh. So, dapat sa Diyos, tayo tunay na nagbibigay. Amen? Siya naman lahat ng meron, kung anong meron tayo ngayon sa Kanya nang galing yun. Kaya huwag tayo magmataas. Hindi natin, baka pagkurap lang natin, nawala na lahat yun. Nasa huli ang pagsisisi. Wala namang pagsisisi muna bago ma-realize na dapat pala inuna ko muna yung ganito. Kaya nga meron sa Bible ng mga nakasulat, maraming tinuturo doon.
na ang salapi, yan ang kaaway natin eh. Yan yung makapangyarihan na dapat natin labanan eh. Anong tawag po dun sa yung kapangyarihan sa salapi? Mamon? Ano yung mama? Diba yun yun? Mamon ang tawag dun eh. So, yun dapat natin yung paglabanan eh. O greedy, yung salapi, yung pananalapi natin, yan yung pinakamabigat na ihawa, yung i-handle ng bawat isa, di ba? Kasi dyan lahat gumagana eh, dyan lahat dumadaloy eh. Kasi nasa mundo tayo, marami tayong pangangailangan. Pero ang Diyos nga, tunay na mabuti sa atin, kaya magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Sapagkat ang pagpapala ay ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Amen? So ayan, sige, taas niyo yung mga sobre. Yan, hilingin nyo specifically. Yung kailangan nyo ngayon ay yung ngayon. Yung alam nyo na posibleng ibigay ng Diyos. Kasi alam ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Kahit itago mo yan, alam niya yan. Isikreto mo, alam niya yan. Kaya, hallelujah Diyos. Amang makapangyarihan, hallelujah. Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng aming mga tinatanggap. Sa iyo mga anak na nagtaas ng kanilang offering, kanilang mga tithes, Panginoon. Salamat sa kanilang puso, Panginoon. Salamat na dapat ay aming i-honor sa lahat sa buhay namin, Panginoon. Hindi lang sa material, sa lahat ng aspeto. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, sa mga taas, pagpalain mo po ang iyong mga anak ng siksiklig at umaapaw, Panginoon, ang kanilang sisidlan. Hallelujah. At ito'y nawa maging kasiyahan, Panginoon. Kalugdan mo, Panginoon, ang aming mga handog at offering, handog at tithes, Panginoon, mga ikapo. Ito'y aming pasasalamat sa aming buhay, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin. Hallelujah, Panginoon. Nawa ang aming pagbibigay ay maging tanda ng aming pananampalataya, Panginoon. At maging mabagong alay, Panginoon, at kalugod-lugod sa iyo. Yes, Lord, hallelujah. Holy Angel of God, paulanin mo, Panginoon. Ibuhos mo, Panginoon. Sa aming pangangatawan, Panginoon, sa relasyon, sa pamilya, sa asawa, sa magulang, sa aming nasa paligid, Panginoon. Kami maging vessel, Panginoon, daluyan ng pagpapala sa mga taong higit na mas nangangailangan, Panginoon Jesus. Gawin mo kaming pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami nagpapasalamat ng lubos-lubos. Hindi lamang ito, Panginoon, sa lapi. Alam namin, Panginoon, na itong aming ibibigay para sa iyo, ito yung magagamit namin sa aming pagmiministeryo. Sa pagpapalawak at sa pagpapaganda ng iyong bahay-sambahan, Panginoon. Kaya ngayong umaga, palakpakan natin ang Panginoon sa ating buhay. Hindi niya tayo pinababayaan. Lahat ng ating mga kailangan, ibinibigay niya sa tamang panahon. Kaya Panginoon, salamat sa iyong kapurihan, karangalan, Panginoon, ngayong umaga. In Jesus' mighty name. Ang natin magsabi na, Amen! Ibigay na po natin, lagay na po natin dito sa ating basket. Magbigay sa ang kanta ng magbigay. Ay! O sige. Okay. Ay, wala. Saan na tayo?
Kasi wala nang bibig. Daming puwanta naman. Bakit ganun? Ba't nakabala yung pera? Pag-ibig mo ang aking gabay, biyaya mo'y walang kapantay. Magbigay ng may kagalakan, O Diyos, sa'yo ang buhay ko. Amen. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, ihanda na natin ang ating puso, ang ating isip, sapagkat tatawagin na natin ang ating Pastor John Francis Tobias Carpio upang magbigay ng mga mabubuting balita. Lobat na yung ano, hindi na siya. Sheila, ilan na? Na ano niya? Okay, ilan na nga. Oh no, tomorrow, later. Bye, later. Amen. Hallelujah. Puna. Mama, Uy, patayin yan. tignan mo. Turn off. Haha. Okay. So, okay lang naman nandyan yung mga bata. Okay lang yan, walang problema yan. That's fine. At ako ay magsisimula na sa aking share. Malasan? Okay, lahat ng may pandinig ay makinig. Amen. Hallelujah. Ang aking pong ipapangaral ay title, Save but not serving. Let's pray. Thank you, Lord. Salamat sa biyaya, pagpapala. Ikaw ang magbigay ng talino, pangunawa sa bawat isang makikinig. Let your will be done. Let your purpose fulfill in our lives. Sa aming ginagawa, sa lahat ng bagay sa buhay namin na kaliit-liitan. At ito man ay aming ginagawa sa aming eskwela, sa trabaho, sa business. Let your will be done. Let your purpose fulfill. God, Father in heaven, salamat sa biyaya, sa kalakasan, sa kapangyarihan na binibigay mo sa amin araw-araw. Paggising sa umaga, Lord God, ay may bagong buhay kami na iyong binigay. Ang aming buhay ay hiram lamang sa iyo. Anytime pwede mong ito kunin. Lahat ng bagay na aming ini-enjoy, aming nararamdaman o nararanasan ng mabuti at maganda o hindi man maganda sa mundong ito ay mawawala lahat sa pamamagitan lang ng isang command mo, Lord, sapagkat ikaw may hawak ng aming buhay. Kaya't araw na ito, inaalay namin sa iyo, pasasalamat, pagsamba, pakikinig ng iyong banal na salita. Mga aral mo na aming madadala sa aming buhay, habang kami ay nandirito sa mundo, hindi kami maligaw, madaya ng sinungaling na Diablo Satanas, ay hindi kami malansi o madala sa ligaw na landas, sapagkat ang iyong salita ang aming ilaw sa daraanan. You are our guide in our path. Salamat, Panginoon. We praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Yan. Lang. Masyadong matinig. Okay. Makinig. Sabi dito, save. Sino mga save dito? Taas kamay. Save. Mga niligtas ng Panginoon. Hallelujah, mga niligtas. O di wala na pala akong problema. Ligtas na pala lahat eh. Tapos na tayo, uwi na ako. So sabi nga sa akin ng Holy Spirit kagabi, wala ka ng problema sa mga tao. Kasi ligtas na eh. Di ba? Ano pa bang ipipilit ko sa inyo? Ligtas na kayo. Ano pa bang sasabihin ko sa inyo? Ligtas na kayo. Pastor, ligtas na yung mga yan eh. Tumanggap na sa Panginoon. So ano bang kulang? Wala nang kulang. Ligtas na eh. Tumanggap na sa Panginoon. Save na eh. So kung ikaw yung pastor, anong gagawin mo sa mga tao? Ligtas na yan eh.
Meron. Yan! Tama, Pastora. Okay. Sino dito ang nakaranas na mangako sa Diyos bago magtrabaho o mag-abroad ka, ganon? May mga nangangako, di ba? Kapag busy ka sa trabaho, paano mo nakikita ang sarili mong paglilingkod sa Diyos? Kung busy ka, when you are busy of work, how do you see yourself serving God? Paano mangyayari yon? Busy ka, nagtatrabaho ka, pero makikita mo yung sarili mo na nagsiserve ka pa rin kay God. Ano ang ibig sabihin ng pagiging bahagi ng katawan ni Kristo? What does it mean? Kung wala kang ministry sa church, ibig sabihin, hindi ka nakakapag-drums, hindi ka nagigitara, hindi ka kumakanta, hindi ka man lang naglilinis sa church, nag-aayos ng upuan. Paano mo maiko-konekta ang iyong trabaho sa gawain ng Diyos? Ano ang pinakamahirap na hamon sa pananampalataya mo ngayon na ikaw ay ligtas? Amen? Maraming Kristiyano ang tumanggap kay Kristo. Ito, tumanggap ligtas Ngunit hindi nagpatuloy sa paglago at paglilingkod. So tama nga, sabi nga ni Sister Charm, growth. Ligtas ka na pero kailangan magpapatuloy ka sa paglago at paglilingkod. Dapat dalawa yan, paglago at paglilingkod. Lumalago ka nga, hindi ka naman naglilingkod. Wala kang ministry. Pag tinanong mo, ang lago-lago talagang ligtas na Pero pag tinanong mo, ano bang paglilingkod mo sa iglesia, sa gawain ng Panginoon? Nagigitara ka ba? Hindi po Ano ginagawa mo? Ano po ako Drums. Yun! Hindi nagda-drums kasi busy po ako Yung ginagawa mo kung busy ka, dapat yun i-connect mo pa rin kay God, i-connect mo pa rin sa gawain. Yun ang i-discuss natin ngayon para hindi tayo malito. So ulitin ko, maraming Kristiyano ang tumanggap kay Kristo ngunit hindi nagpatuloy sa paglago at paglilingkod. Ang kaligtasan ay simula. Tandaan nyo, pag kayo naligtas, simula yon. That is the start. Ang tunay na bunga ay nakikita sa discipleship, paglilingkod, at tapat na suporta sa gawain ng Diyos. Hindi yung naligtas ka lang, wala na akong pakialam sa inyo lahat. Basta ako, goal. Focus na ako sa goal. Ligtas na ako Wala na akong pakialam sa ministry. Wala na akong pakialam sa church. Basta focus na tayo. Kahit pamilya mo pa. Pero sabi dito, hindi ganun. Pag naligtas ka, start point. Basahin natin yung Bible verse para medyo makatotohanan tayo. Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Babasahin ko, sabi dito. So, then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your life in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, tinuruan ka ng Diyos, and overflowing with thankfulness. Kaya pag tumanggap ka sa Panginoon, lahat na ng bagay sa buhay mo ay hinihingi mo ng pasasalamat sa Diyos. Kahit ano pa yan. Kunyari, natuto ka mag-drums. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Natuto ka mag-gitara. Salamat, Lord. Binilang ka ng keyboard. Thank you, Jesus. Nagkaroon ka ng bagong TV. Thank you, Lord. Bago yung brief mo. Salamat, Lord. After 10 years. Lahat, hihingi mo ng thank sa Panginoon, sabi dito sa Colossians. Sapagkat tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, hindi lang yung tinanggap, you live in Him, nabubuhay ka na sa Kanya. Rooted. At ikay napapalakas niya, strengthened
And then, ikay tinuturuan niya araw-araw. And it says here, overflowing thankfulness. Ibig sabihin, overflowing. Lagi ka nagpapasalamat sa ating Panginoon. Eh, ibang klase, natanggap mo Panginoon, naligtas ka, di ka na marunong magpasalamat. Aray ko. Diba? Tapos na yun, okay na, ligtas na ako eh. Maraming ganyan na paniniwala. Once saved, always saved. Kahit magkasala ka na, ligtas ka na. Hindi ganun ang totoong paniniwala natin. Ipapaliwanag natin dito. Sapagkat hindi lisensya ang salvation na binigay ni Kristo para gumawa ka ng mali. Kasi ginagawa ng iba, kahit naman gumawa na ako mali, ligtas na ako eh. Mali yun, hindi yun totoo. Sabi dito, kapag nanatili ka kay Kristo, paano mo nakikita ang sarili mong paglago mula nang tinanggap mo si Kristo? Kailangan tinitignan mo yan. Ay, dati nung bago lang ako kay Jesus Christ, nahihiya pa ako na pumunta sa harapan. Nung bago lang ako kay Jesus Christ, hindi pa ako nagbibigay ng tithes, hindi pa ako nagbibigay ng offering. Tingnan mo yung paglago mo. Kaya nga sabi ng Holy Spirit sa akin, ligtas na yung mga yan. Ano mang gagawin mo dyan? Bakit diin ka ng diin ng salvation dyan? Alam na nila yan. Idiin mo ngayon dyan kung ano yung susunod pagkatapos nilang tumanggap. Ito. Sabi dito, first point, faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So, ibig sabihin, nananampalataya ka pero hindi ka naman gumagawa, patay yun. Sabi dito, sa James chapter 2 verse 17, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. Hindi, tumanggap naman na ako eh, ligtas na ako eh. Anong ginagawa mo? Relax. Di ba, pinag-usapan natin yan, hindi dapat tayo nagre-relax. Dahil dyan papasok ang dyablo. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kung tumatanggap ka kay Kristo, ngunit hindi ka naglilingkod, ikaw ay stagnant. Nakakita na kayo ng tubig na stagnant? Subukan mo, ang tubig kasi napapanis siya 3 days lang, di na pwede inumin. Yung isang basong tubig, lagay mo dyan. Lumipas ang linggo, makikita mo yan, may mga alikabok na yan. Lumipas ang isang buwan na naka-stack sa baso yan, magigugulat ka, may mga lumot. May mga kitikiti na. Dumudumi ang tubig na stagnant. Sabihin, stagnant, naka-stack ka lang ganun. Hindi ka gumagalaw, hindi ka kumikilos. Kaya ang pagiging Kristiyano mo, stagnant. Nadudumihan ka, nabubulok ka, hindi ka na pwedeng inumin, no? Tubig na stagnant. Ang bawat gawa ng pananampalataya ay bunga ng kaligtasan. Hindi tayo naligtas sa gawa. Tama? Tama ba yun? Hindi tayo naligtas sa gawa. Ngunit, ang tunay na ligtas ay gumagawa. Get? Hindi tayo naligtas sa gawa, kasi baka sabihin nyo, kaya naligtas kasi ako, ginawa ko ganito, nagpakabait ako, kaya ako hindi. Kaya tayo naligtas dahil sa Panginoong Hesus, sa kanyang ginawa. Pero sabi dito, hindi tayo naligtas dahil sa ating gawa, ngunit, makinig ha, tunay na ligtas ay gumagawa. So, ligtas muna bago yung gawa. Hindi yung gumawa ka para maligtas ka. Hindi. Naligtas ka sa kakagagawa, sa kakakikilos. Ano ang mga gawa ng pananampalataya na nakikita mo sa buhay mo ngayon? Yan ang mga tanong. Point number 2, Jesus is the vine, we are the branches. Kaya yung may nagsasabi na, once saved, always saved. Pero sabi dito, sa John chapter 15 verse 5 to 6, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers.
such branch are picked up, thrown into the fire and burned. John chapter 15 verse 5 to 6. Okay, makinig. Sabi dito sa John chapter 15 verse 5 to 6. I am the vine. You are... Pag ikaw ay hiwalay sa Diyos, sabi dito, para kang sanga. Ito yung puno. Tapos, ipuputulin natin yung sanga. Ano mangyayari doon sa sanga na yon? Matutuyo, mabubulok. Pag may nakita kang bulok at tuyo ng mga sanga dyan, nakakalat, anong ginagawa? Sinusunog. Kaya nga sabi dito sa verse na to, huwag kayong hihiwalay sa Diyos. Sapagkat pag humiwalay kayo sa puno, ay para kayong mga sanga na tuyo at susunugin kayo. Sapagkat wala na kayong silbi. Kung hindi ka nananatili kay Kristo, ikaw ay natutuyo. Ang trabaho o negosyo na hiwalay sa Diyos ay walang eternal value. Kapag nanatili ka kay Kristo, kahit sa trabaho mo, kahit nasa trabaho ka, ikaw ay nagbubunga. Ang iyong negosyo ay nagiging ministry. Nagiging ministry yung negosyo mo nagiging ministry yung trabaho mo Naduduktong mo yun sa gawain. Kasi pag hindi mo naduduktong sa gawain yung negosyo at yung trabaho mo, nagiging yung self-interest. Kumbaga makasarili. Sarili mo na lang isipin mo. Hindi mo na inisip yung negosyo. Paano mo masisiguro na ang iyong trabaho ay nananatiling konektado kay Kristo? Ito na. Paliwanag natin paano mangyayari yun. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 at 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or you drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo yon for the glory of God. So kung nagtatrabaho ako sa ICOR, I'm doing my job ng maayos, I'm doing it for the glory of God. Lahat, nag-aaral ka na mabuti, you are studying for the glory of God. Nagninegosyo ka, you are doing your business for the glory of God. Dapat ganon. Kaya, pag hiniwalay mo yan sa Diyos, magpe-fail yan. Ang trabaho at negosyo ay po pwedeng maging ministry kung ikokonekta mo ito sa gawain ng Diyos. Ngunit, kung ang trabaho ay nagiging dahilan ng paglayo sa simbahan, ito ay distraction, hindi ministry. Pero kung nagtatrabaho ka, nananatili ka pa rin sa gawain, hindi nga, pastor, busy nga ako, hindi nga ako makagalaw Wala akong rest wala akong oras para maka-attend. Paano yan? Paano kung gagawin yan? Ito na. Ang negosyo mo ay nagiging ministry o yung trabaho mo ay nagiging ministry kapag nag-commit ka sa regular na suporta financially. Support financial. Di ba? Kaya nga ako noon, nung ako ay nagtatrabaho, sabi ni mama sa akin, Jeff, huwag kang aalis sa trabaho. Magtrabaho ka. Sabi ko, ma, paano yun? Hindi ako nakakapag-ministry. Hindi ko nagagawa na Yung trabaho mo, ministry mo yan. Sabi niya ni Mama Rose Sabi na sa akin, ito yung notebook ko. Papakita ko sa'yo. Ito yung report natin sa church. Sino yung pangalan nakita mo dyan? Pangalan ko, John Francis Carpio. Ikaw lang ang titer ng church natin. Ngayon, aalis ka ngayon sa trabaho mo. Sino na ang susuporta sa church? Wala nang titer. Kumikilos yung gawain because of your tithes. Ang tithes ko magkano? Sumisweldo ako ng 15K, 1.5 yun, ang laki ba? Kaya sabi ko, huwag kang aalis sa trabaho.
trabaho mo, ministry mo yan. Kaya kami nakakagalaw. Ang papa mo, may pamasahe, papunta sa ano. Wala namang paper dito eh. Bibigay dyan, magkano? 20, pinakamalaki na yon. 10, mga bata, barya-barya. Pero yung title, wala title dito. Kasi ikaw yung may trabaho eh. Hindi mo rin masisisi yung ibang walang trabaho dahil paano ka magtatides? Wala kang trabaho. Kaya ang gagawin nila, they dedicate their time, their talents sa church. Ikaw, ministry mo, trabaho mo. Kaya ako, hindi ako nawalan ng trabaho mulat sa pool. Kasi pwede ako magsabi na, ayoko magtrabaho, relax na lang ako dito. Pwede! Pero bakit hindi ako nawalan ng trabaho? Blessing ni Lord. Dahil, si Jesus Christ ang nagbibigay ng trabaho. Hindi nga ako nag-a-apply ng trabaho, nagkakaroon ako ng trabaho eh. Diba? Hindi nga ako nag-aasikaso, si Mama Rose pa. Ibenta ko muna itong washing machine ko. Anong kailangan mo? Ma, wala akong pamasahe. Ibenta mo yung ano dyan. Yung washing machine. Regalo sa'yo ni Papa yun yung birthday mo. Benta mo na yung regalo ni Papa mo. Para meron ka pang ano ng documents mo. Requirements mo. Nagbibenta kami ng yero, mga bakal, para lang magka-requirements. Si Mama nagpupush sa akin. Kaya sabi dito, ang negosyo o trabaho ay nagiging ministry kapag nag-commit ka na regular financial support. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctant or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly so that in all things, all times, have all that you need, you will abound in every good work. 2 Corinthians chapter 9 verse 7 to 8. Ganun ang nangyari sa akin. Hindi ako reluctant, I am cheerful to give. Kasi pag ako, ewan ko, baka pag nagbibigay ako, hindi na ako nagtatanong. Pag kinunan ako ni Mama ng tithes, hindi na ako nagtatanong. Pag umatik na eh, si Maricel, may tithes na yan. May 1.5 akong tithes, hindi ko na tinatanong yun. Pero isipin mo, 1.5 yun mga kapatid. 1.5 yun. Sa ibang tao, pag sinabi 1.5, laki nyo, no? Pero ako hindi na eh. It's automatic. Binibigay ko yung 1,500 sa church nang hindi ko na tinatanong. Actually, hindi ko na ngayon iisip yung buong sahod ko. Hindi ko na buong sahod na. Pero maganda naman at binibigyan naman ako ni Maricel. Masaya na akong magkaroon ng 300, 400, pambili ng mga, alam mo na yung mga anek-anek. Hallelujah! Sabi dito, kung ang trabaho mo ay ministry, paano mo ito ipapakita sa pamamagitan ng suporta sa church? Pag sumweldo ka, magbigay ka ng offering to help the church. Pero kung talagang gusto mo talagang regular, meron kasi nagdo-donate, meron nagpe-pledge, nangangako. Sa ika-po, maging matapat ka, which is hindi naman din talaga sukatan ng laki o liit. Ang sukatan dyan ay yung pagsunod, yung pag-ibig mo sa Diyos sa gawain. Sabihin, malaki. Hindi. Meron yung sumisweldo ng 300. So, ang tithes nun, magkano? 30 pesos. Ay, hindi mo pwede sabihin malaki, malait, malaki. Hindi. Obedience ang pinag-uusapan doon. Marami ang nangako sa Diyos bago mag-abroad o bago magtrabaho. Dito na ba ako? Teka lang ha. Dito na pala ako. Yung work is a ministry. Ito nga. So yung trabaho nyo, negosyo nyo, pwede maging ministry. You support the church financially. Marami ang nangako sa Diyos bago ang magtrabaho o bago mag-abroad. Lord, kapag binigyan mo ako ng trabaho, maglilingkod ako sa iyo. Lord, pag ako nakapag-abroad, full support ako. Ang daming ganyan. Ngunit, nang nakuha na ang pangarap, sila ay nawala sa gawain. Kinalimutan na yung simbahan.
Okay, naka-record yan ha. Kung nanonood ka man ngayon, may panahon ka pa para sumunod at i-connect ang iyong trabaho o negosyo sa gawain ng Panginoon. Hindi ko sinasabing dito o kung saan man, basta gawain ng Panginoon, suportahan mo. Kasi walang kwenta yung ginagawa mo pag hindi konektado. Sabi nga kanina sa ating point number 2. When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools fulfilling your vow. Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Tuparin nyo yan pag nangako kayo. Ang Diyos ay tapat. Tapat ang Diyos eh. Kapag tinupad mo ang pangako mo, ikaw ay magiging bahagi ng paglago ng simbahan. Sabi mo yung simbahan, lumalago, bahagi ka nun. Apakasarap nun. Ang Diyos ay tapat. At may pangako ka ba sa Diyos na hindi mo pa natutupad? Tanong yun. Ito na, last. Being part of the body of Christ. Makinig, Zion, Asher, makinig. Ito, importante ito. Being part of the body of Christ. Okay? Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, Now, you are the body of Christ, and each of you is a part of it. Lahat kayo, Asher, Samuel, Sayon, kayo, lahat kayo, parte kayo ng katawan ng simbahang ito, katawan ni Kristo. Meron kayo kanya-kanyang galaw. May drummer, keyboardist, gawin nyo yan ng maayos. Kung keyboardist ka, Ash, gawin mo ng maayos, linisan mo yan, punasan mo yan, protektahan mo yan. Huwag mo iiwan ng nakabukas yan. Pag nabasa yan, sira yan. Wala ka nang gagamit, kakabili lang. Si Samuel, taga-drum, ingatan mo yan. Bumili na pala ako ng pampakinta ba? Bumili na ako sa Shopee. Punasan, linisan, ayusin. Sayon, lahat ng gitara dito dapat mahalin mo yan. Yung electric, yan, katulad yan. Nakaganyan, no? Tinan mo. Pag tumumba yan, bali yan. Kaya bumili na tayo ng sabitan. Isang beses lang matumba na bali yung ano, wala na tayong... Hindi mo na pwede tornilyohin, hindi mo pwede tornilyohin yan. Kaya tinan mo, ito nilapag ko dito kasi mas magandang nakahiga kaysa nakatayong ganyan. Once na matumba yan, bali yan. So nakahiga, ayun o, nakahiga. Okay? Lahat tayo may parte. Eh, glory to God, sapagkat ako, ang utak ko parang kumukulo dahil ang dami kong iniisip bilang isang pastor, parang one-man band ako. Kaya nga hindi ko na rin makasikaso yung gitara dahil ako na ang lahat ng ano, ngayon nagkakaroon na ng ganyan. Kaya Lord, thank you. Salamat, Panginoon. So, kahit hindi ka, makinig. Hana, upo. Kahit hindi ka bahagi ng choir o prayer ministry o hindi ka bahagi ng music ministry, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo sa pamamagitan ng iyong ambag. Kailangan may ambag ka. Ang hindi pagbibigay o hindi pagsuporta ay pagputol sa sarili mo mula sa katawan. Ang bawat isa ay may ambag. Ang iyong trabaho, negosyo, o suporta sa bahagi ng paglago ng simbahan, ano ang ambag mo bilang bahagi ng katawan ni Kristo? Sige, tayo tayong lahat. Let's stand up. Tapos na po ako. And we are going to pray. Ang kaligtasan ay simula lamang. Reminder ha, makinig. Pag-ihiwalayin ko kayong tatlo eh. Ang kaligtasan ay simula lamang, ang tunay na Kristiyano ay lumalago, naglilingkod at sumusuporta. Tandaan nyo ha, kung kayo ay tunay na Kristiyano, kailangan lumalago kayo, naglilingkod kayo, at sumusuporta kayo.
Bahala na kayo kung anong suporta gawin nyo, financial o oras nyo ay binibigay nyo. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Lahat ng ginagawa nyo, drums, gitara, keyboard, lahat yan, ay hindi yan mapupunta sa walang silbi. Lahat ng ginagawa nyo ay merong kalakip na gantimpala sa ating Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, huwag tayong tumigil sa kaligtasan lang. Lumapit tayo sa altar, magpasakop, at sabihin, Lord, gamitin mo ako. Ang trabaho ko, ang negosyo ko, ang buhay ko ay para sa iyo. I will serve you faithfully and support your church. Support the simbahan. Amen? Anong awitin natin? Ay, buti-buti. Ay buti-buti mo habang inaanyayahan ko na lahat ay manalangin at lumapit sa ating Panginoong Hesus. Count. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga salita, inyong mga turo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay pagpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y hindi nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y hindi nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, aming amin lang. Ganun lang. Aming minsan pa pinupuri, sinasamba kita, Panginoong Diyos at Panginoon. Sabay-sabay, kanta. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y hindi nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pag-ibig, sa iyong kapangyarihan. Hallelujah. So, sino dito ang merong birthday ngayong April? Lapit dito, pipray natin.
dito tayo. Tayo dito. Sino pa? Sino pa yung may birthday? Sino pa yung may birthday? Ay, si Ate Alice! Happy birthday, Ate Alice! Sige, sasama natin si Ate Alice sa prayer. Si Zion, birthday din. Ate Alice, anong birthday mo? 15! Okay, meron tayong April 15, April 17, meron tayong April 29. Sige. So, ipipray natin yung mga birthday. Saka yung pinsan ko. Papa mo, papa ni Isabel. Anong? Tsaka pinsan ni Isabel. Ipipray natin. Thank you, Lord. Sige. So, let's pray. Lord. Ayan, dito. Ate Alice, dito ka sa harap. Ipipray natin. Ano pangalan mo? Hania. Lord God, Father in heaven. Taas natin yung kanang kamay natin. Sabihin natin, Panginoong Yesus, salamat sa bagong buhay. Salamat, Panginoon, sa mga nagdaang taon na ako'y iyong iningatan. Sabihin mo, salamat, Panginoon, sa mga nagdaang taon sa aking buhay, ako iyong biniyayaan. Binigyan ng kalakasan. Sabihin mo, Panginoong Yesus, ikaw ang maghari sa aking buhay. Sa araw-araw, ako ay iyong bigyan, Panginoon, ng talino sa paggawa ng desisyon. At sa bawat lakbay, hakbang na aking gagawin sa aking buhay, ay gabayan mo ako. Ilayo sa lahat ng masama, anumang disgrasya ay aming sinasawata sa pangalan ni Jesus. We rebuke in Jesus' name, and we welcome the blessing upon blessing. Sa mga may birthday ay iyong biyayaan pagpapala. Bigyan mo ng wisdom, knowledge, understanding na nagmumula sa iyo. Reveal yourself to them, Lord God. Salamat sa mga may birthday. Ialiwin mo sila sa kanilang kaarawan. Sila ipagpalain mo, provide every needs sa kanilang handa sa birthday nila o anumang regalo. Let your will be done. At tanggapin nila ang regalo nagmumula sa iyo, spiritual gift na nagmumula sa iyo. Lord God, we pray. In Jesus' name, everybody shout, Amen. Amen. Hallelujah. Happy birthday! Sino naman dito ang gusto magpag-pray ng karamdaman, sakit, o meron kayong nararamdaman? Sister Maria! Yay! Welcome! Okay. Umuubo! Sa lamig, sa sobrang lamig. Ay, lamig, mainit pa lang ngayon. Siguro sa tamis o ano man. Wala naman. Pero, glory to God, Sister Maria, nandito ngayon. Ipag-pray natin. Lahat ng kamay dito, pipray natin, Sister Maria. Lord, sama-sama tayo manalangin. Powerful prayer. Sa linggo na ay mapaoperahan na ang ating Sister Maria. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God, Father in heaven. Palakasin mo ang kanyang katawan mula ulo hanggang talampakan. Ano man sumasakit sa kanyang diig, yung pamamaga o yung pag-ubo ay aming inaalis sa pangalan ni Jesus. Guminhawa ang paghinga, guminhawa ang kanyang pagsasalita, ang kanyang lalamunan ay maayos. Hanggang sa kanyang pag-opera ay palakasin mo siya. Bigyan mo ng matibay na emosyon sa isip. Bigyan ng lakas ng spiritual at maging successful ang bawat hakbang ng operasyon. Walang aberya, walang komplikasyon, at ang doktor at mga nurse na gagamitin mo sa kanyang operation ay magawa ang trabaho ng 100% na maayos. Complete at lahat ng mga materyales, lahat ng mga kailangan, gamot, mga anesthesia, lahat ay ma-provide at magiging successful ang operation, at ang aming Sister Maria ay makakakita sa pangalan ni Jesus. Gamit-gamit ang magandang lente, pang lens na imported, na matibay, ang pangmatagalan na Lord God. Salamat sa biyaya pagpapala, Lord, kay Sister Maria. In Jesus' mighty name, we declare, we proclaim in the power of the Holy Spirit. Everybody shout! Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. Okay? Halina't sama-sama. Closing prayer muna, mahal. Tapos kanta na. Bilis lang.
Yes, Lord, hayun pumigit tayo at manalangin sa pansamantalang paghihiwalay. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagtatapos na aming gawain, sa pagsama mo sa amin. Maraming salamat sa aming mga narinig. Ito'y pumukaw sa aming puso at isip. Ito'y aming maisapamuhay, Panginoon. Sa mga papauwi, ingatan mo po ang kanilang daanan. Maging kasayahan nawa kami sa kanila, Panginoon. Sa bawat tahanan namin uwian kami maging ilaw at asin, Panginoon. Proteksyonan mo sa nila, Panginoon. Sa kanila uwian si Maria, Panginoon. Sa kanyang daraanan, Panginoon. Ang mga bata, Panginoon. At susunod sila yung makabalik sa darating na Sunday, Panginoon. Salamat sa araw na ito, Panginoon. Sa iyong papuri sa araw na ito. In Jesus' mighty name, Amen. Count. 1, 2, 3. Halina sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Hawitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Awitan natin siya. Halina't sama-sama. Awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabi Diyos ay buhay. Lakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabi Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi Diyos ay buhay. Amen! Salamat po! At kayong ingatan sa inyong pauwi. So sa May 16 ay nakausap ko rin sa sasakyan. Sama-sama tayo lahat ng gusto sumama sa may kainta. Meron tayong bisita